Game. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Kanina po, nabalitaan po natin na kasama po sa imbestigahan yung mga bilyar. So, para sa akin, good news po ito, no? So, ito po ay galing from DOJ ata to. DOJ nga, oh. DOJ probes Mark Villar family over alleged links to 18.5 billion government contracts. Okay. So, tandaan po natin, no, na ito pong pag-imbestiga ngayon ng DOJ sa pamilya Villar, nagsimula po ito dahil po sa report ng Billionaire News Channel. O, di ba? Iyabang nga ng Billionaire News Channel ngayon eh. Yung report ng Billionaire News Channel, kami nag-report yan eh. Sa amin nagsimula yan eh. Yabang din eh. So ngayon, sabi dito, Senator Mark Villar and some members of his family would be placed under investigation over alleged links to around 18.5 billion in government projects. Justice Secretary Crispin Remulla confirmed Wednesday, October 1, kanina lang po ito, no? Remulla explained that the investigation centers on a possible prohibited interest involving Villar's cousin as a contractor in Las Piñas, so allegedly cornered the contracts. Okay. So tandaan niyo to, ito nangyari ito 2016 hanggang 2022. Ata parang ganun. Pero itong kumpanya nga po ng pinsan ng mga Villar, ang nakuha po nilang mga proyekto is proyekto from Las Piñas at saka Bacoor. Kasi magkatabi lang po yan. So, actually maganda to kasi ibig sabihin nito, magsisimula na yung investigasyon sa mga Villar. Marami silang dapat investigan sa mga sa mga Villar, marami. The Secretary explained we have to flesh it out because we can't rely on a newspaper as source of evidence. So at least magsisimula na sila. Okay. So ito nga, media just give us leads that we have to follow. So ito nga po yung Billionaire News Channel nga po ito. Okay, the Secretary said the investigation will cover the period when Senator Mark Villar was Secretary of the Department of Public Works and Highways, DPWH. So ibig sabihin nga pala nito, tama. Magsisimula pa yung investigasyon, panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. The DOJ chief added that the DOJ will also investigate his sister Camille Villar and his mother, former Senator Cynthia Villar. Okay, so actually, ito na-content na natin to, no? Si Mark Villar po, meron po yung proyekto dyan po sa boundary ng Las Piñas, Bacoor, tsaka Parañaque, na nagkakahalaga po ng 2.1 billion pesos. Meron yan hanapin ko ulit baka makita ko dito. 2.1 billion pesos yun 2.1 billion. Mark Villar. Flood. Alam ko meron na content ko dati yan 2.5 billion pala. 2.5 billion pesos pala. Napakita ko na lang. 2.5 billion pesos. Ito. Yan. Ito galing PCIJ ito Ito Secretary Boy Remulla, ito isama niyo ito sa investigasyon ninyo. Request lang naman. Baka gusto niyo lang isama to. So ito yan So galing to PCIJ. Yan at least 2.5 billion Villar lead flood control project in Las Piñas City fails to solve flooding. Ito mga kababayan to nadadaanan ko to Ito po yung sa may bandang Sapote. No? Yung boundary nga po ng Bacoor, Las Piñas, tsaka Parañaque. Puta, mayroong flood control doon mga kababayan. 2.5 billion pala yun. Di ba? 2.5 billion pala yun mga kababayan. Hanggang ngayon binabaha pa rin doon. So, saan napunta yung 2.5 billion? So, dito, sana, masama rin po ito sa imbestigahan. At least, ang point natin dito, yung Mark Villar na tahimik pa din, imbestigahan na po. Di ba?
So, yan. So, ngayon, ito yung statement kanina ni Secretary Boying Rimulya. Panoorin natin to, no? Sige. Kasama yan sa mga yun pala. Yung senator na may from the Billionaire News Research, which we are getting a copy of. That was one thing mentioned. Kaya yung first kasi niya yung contractor doon sa lugar nila. So, that's a prohibited interest. Sir, ulitin lang natin para po mas malinaw. Iniimbestigahan na rin po ngayon si Senator Mark. Oh, because of that prohibited interest. Because of that lang, pero doon sila magsisimula. Oh. With his cousin being the contractor. Ay, by the way, good job sa mga taga Las Piñas, no? Kasi po, si yung nanay na Bilyar, yung mukhang leprechaun, si Cynthia Villar. Cynthia Villar, talo. Oh, good job sa mga taga Las Piñas. Oh, kasi po si Cynthia Villar po, di ba, tapos na yung term niya bilang senador. Tumakbo po siya bilang congressman sa Las Piñas. Ang alam ko, noong district lang ata yan eh. Talo po si Cynthia Villar. So, good job po sa mga taga Las Piñas. Or in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. Billion. 18.5. Anong sabi sa report. But we have to flesh it out. Kasi we cannot rely on a newspaper as a source of evidence. It's just a media gives us the leads we have to follow. Sir, i-invite din po ba si Mark? So at least, di ba, meron na silang lead. Ay, ang point dito. No? Later on, we will have to build up everything. There's just one case among the 67 other cases naman na nangyayari dito sa Congress. So, by the way, galit na taga Las Piñas sa mga Bilyar. So, sobrang dynasty na nga ng mga yan, no? Sobrang dynasty na po ng mga yan. Isipin nyo, no? Sila mismo nag-aaway. Yung Aguilar at saka Bilyar, magkamag-anak po yan. So, pero ang ending, no? Sila rin pala nag-aaway sa huli. Di ba? So, ngayon, tinan nyo to, Okay, so bukod nga po dyan sana, ito, dapat may imbestigan din dapat to, mga kababayan. Bukod dyan po sa, saan na ba tayo? Bukod po dyan sa 18.5 billion po na yan, baka pwede rin isingit din ito, no? Saan ba yan? Ito. Ito. Oh. Ito malupit. Ito, nabalita ito September 2. Last month, no? Oh, Bilyar promoted the DPWH district engineer linked to controversial flood control projects in Bulacan. So, tandaan po natin mga kababayan, no? Si Mark Bilyar din po yung nag-promote kay Henry Alcantara. Former Department of Public Works Highways DPWH Secretary and now Senator Mark Bilyar promoted Engineer Alcantara was being linked to controversial flood control projects in Bulacan. So, mas maganda dito mga kababayan, no? Ang mas maganda dito, tingnan yung qualifications ni Alcantara kung bakit siya promote ni Mark Bilyar. Malay lang natin. Di natin alam. Baka yung ninanakaw nila nun dati, baka may cut si Mark Bilyar. Baka lang naman. Di ba? Bakit mo po promote yan? Ano yung rason? Ano yung qualifications? O, di ba? Si Bongo nga dapat na-implicate din eh. Di ba yung connection niya sa mga diskaya? O. Tapos, ito pa. Ito, imbestigahan nyo rin to. Yung pinakamalaking budol na ginawa ni Digong. O, DPWH, 12 out of 119 build projects completed. O, tingnan nyo O, ang sinasabi po nila Mark Bilyar noon, tsaka nila dating Pangulong mamamatay taong Duterte, no, na change is coming. Na ang Duterte administration daw po ang magiging golden age of infrastructure. Puta, tapos ngayon malalaman natin 12 sila yung natapos. Alam nyo, nakita ko po yung listahan ng nakita ko yung listahan ng build ni Digong eh. Marami po doon mga kababayan, hindi pa nasimulan. Nilista lang nila doon. For propaganda. Di ba?
Nakita ko yung listahan ng Bill Digong. O, propaganda lang po yun. Isipin ba 119 nakalagay? Ang natapos 12 lang? O, at tandaan din po natin, lumaki din po yung utang natin noong panahon ni Digong. At ang isa sa mga tinuturo, infrastructure. O, tapos, pa. So ito yung point, no. Alam nyo ba, no, na ito malamang to nako-content ko na to madalas eh. Kaya alam naman po natin, no, na ang mga bilyar po love na love nila yung mga Duterte. 'Di ba? Alam naman natin 'yan, maka Duterte po talaga yung mga bilyar. Kasi ito pakita ko to sa inyo, no. Nung si Pinoy po naging presidente ng Pilipinas noong 2016, wala po sa top 10 yung mga bilyar. Ito ay isa lang source natin dito, so Forbes, galing Forbes to, no. So 2016 buhay pa si Henry C, no. So wala po sa top 10 itong si mga bilyar nung 2010 na pinakamayaman po na tao sa Pilipinas. Pero pagpasok po nung 2019, I think, no? 2019, number 1 na po yung mga bilyar. Di ba? So ngayon, pagpasok po ng PBBM admin, nag-number 3 na lang po yung mga bilyar. So naghihirap sila. So kaya malabang ito yung dahilan kung bakit love na mga bilyar ang mga Duterte. Actually, marami mga kababayan eh. Maraming dapat imbestigahan sa mga bilyar, hindi lang tungkol sa dito po sa flood control. Actually po, kailangan din siguro imbestigahan dito yung paano na-acquire ng mga bilyar yung Channel 2. 'Di ba? May conflict of interest ba talaga? Yung pagpapasarado po ni Digong sa ABS-CBN noon. Tandaan nyo nung nawalan pa ng prangkisa sa free air TV yung ABS-CBN noon, ang pumalit yung channel ni Bilyar na wala naman nanonood. A to Z, 'di ba? A to Z. Oo. And then syempre yung Prime Water. No, yung Prime Water. Oo. Kailangan imbestigahan din yan. And, All TV, no? Pero A to Z ata, no? All TV, wala naman nanonood dyan. Sino naman nanonood dyan? At tandaan nyo, 25 years po yung prangkisa na yun. At ang malupit doon, mga kababayan, bukod po dyan kasi yung ABS-CBN, maraming channel dyan, di ba? May channel 23 sila. At saka meron pa silang iba, no? May iba pa silang mga free air TV channel. Ang iba po doon, binigay po kay Kibuloy. So, siguro kailangan imbestigahan din siguro yan, no? So kayo mga kababayan, so kayo po, no, ano pong masasabi nyo nga po dito sa plano po ng DOJ na imbestigahan po yung mga bilyar. So kayo po ba, pabor po ba kayo dito? O baka sabihin nyo na naman, bakit si Tambi? Bakit si Tambaluslos hindi iniimbestigahan? Yan, so mamaya pag-usapan natin si Tambaluslos, no? Tambaluslos mo lang yan. So yun, so pa-comment lang po sa baba. At binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yung A to Z kay Villanueva. All TV yung kay Villar. Oo. So siya na, kasi wala akong free air TV dito. Yan so pa-comment lang po sa baba. At binabasa ko po lahat yan. At next topic po tayo. No? Pag-usapan natin to next topic natin.